Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, sa pagkindat ni Gotchi kay Dado nakita ito ni Dado. At nakuha niya naman agad ang ibig ipahiwatig ni Gotchi. At si Dado ay mas pinili na lang kumalma na kahit siya ay sobrang galit na galit sa isang tagabantay. At si Dado ay wala nang imak sa mga oras na ito. At si Dado ay naglakad na din sa ibang direksyon at kunwari ay tumitingin ng mga kasuotan na babagay sa kanya. Habang sa kanyang likuran nakasunod ang 3 cultivator, na nagbabante sa tindahan ng magagarbong kasuotan habang ang 3 ay pinagmamasdan maigi ang galaw ni Dado. At samantala si Gotchi ay tumungo sa direksyon kung nasaan ang may-ari ng store na nagbebenta ng magagarbong kasuotan na nagbabantay sa cashier. At sa ilang minuto paglilibot ng dalawa na sila Dado at Gotchi. Ang 3 tagabantay na cultivator sa bentahan ng magagarbong kasuotan. Ang isa ay muling nagsalita at sinabi, "Ikaw, kanina ka pa natingin ng mga kasuotan, may napili ka na ba na bagay sa iyo?" Sabi ng isang sa tagabantay ng store na nagbebenta ng magagarbong kasuotan. Nang naririnig ito ni Dado siya ay tumigil at sinabi, "Wala akong mapili na mga kasuotan na mayroon kayo dito. Ang mayroon lang sa tindahan na ito ay isang katulad mo na puro kay abangan ang alam. Wala naman sapat na kakayahan. Hulaan ko ikaw ay cultivator ngunit ang iyong tinataglay na lakas ay sobrang napakahina. Na talagang hinahanap-hanap ng mga negosyante tulad ng may-ari ng store na ito bilang tagapagsilbi nila at maging tuta sa mga gusto nilang ipagawa. Ikaw kung umasta ka akala mo ikaw ang may-ari ng tindahan na ito, at akala mo ikaw ay nagtataglay ng spiritual na lakas na pambihira. Ngunit ang katotohanan ikaw ay average lamang ang spiritual na tinataglay. O baka magulat ka na alam ko ito. Dahil ang mga negosyante na tulad ng amo mo ay hanap talaga nila ang mga tulad mong mahihina. Dahil ang amo mo ay isang negosyante. Lahat ng negosyante ay kuripot. Kaya ang tulad mo lang na mahina ang gusto niyang mabayaran. Dahil ang presyo lang ng tulad mong mahina ay sobrang baba. Sabi ni Dado sa mapang-asar na tono. Ginamit niya ang kanyang mga nalaman kay Gotchi kanina tungkol sa mga negosyante na nag-hire ng mga bantay. Kaya si Dado ganito makapagsalita sa mga tagabantay. Lalo na sa isang tagabantay na mayroon ang tindahan ng magagarbong kasuotan na may galit kay Dado. Na akala mo ay alam na alam niya ang tungkol sa pamamalakad ng mga negosyante. At nang marinig ito ng isang tagabantay ng store, ito ay sobrang nagalit at ang sandata nito na nakasukbit sa kanyang tagiliran ay nais nitong hugatin at gamitin kay Dado. Ngunit ang 2 tagabantay pa ng store ay agad-agad na hinawakan ang 2 braso ng isang tagabantay na mainit kanina pa kay Dado. At si Dado ay biglang tumawa at sinabi, "Hahaha, ngayon nasasaktan ka sa mga sinasabi ko sa iyo na katotohanan. Masakit ba na magmula sa iba na iyong kinukutya ang katotohanan sa tunay mong katayuan sa store na ito?" Sabi ni Dado habang ito ay tumatawa. Hahaha. At nang marinig ito ng isang tagabantay ng store, ito ay halos magwala at pilit na inaalis ang pagkakahawak sa kanyang mga braso ng 2 niyang kasamahan. Na nagbabante sa tindahan ng magagarbong kasuotan. At ang isa na may hawak-hawak sa braso ng isang tagabantay na may galit kay Dado. Ito ay nagsalita at sinabi, "Tumigil ka na, baka mawalan ka pa ng trabaho dahil sa ginagawa mo. At kung gamitin mo ang iyong sandata sa tao na ito, ikaw ay mapaparusahan ng mga kasundaluhan ni Empress Queen Zilong.
Alam mo naman na ang mga kasundaluhan ng South Cloud ay mahigpit na nagpapatrolya sa labas. At ang lalaki na ito ay customer ng store ng ating boss. Kung siya ay magreklamo dahil sa iyong inaasta kanina pa sa kanya, mawawalan ka ng hanap buhay. At totoo naman ang lahat ng sinabi niya. Tayong tatlo ay mahihinang cultivator lamang. Ang katotohanan na kaya tayo nagbabante dito. Dahil tayo lang ang kayang bayaran ng ating amo. Dahil ang presyo ng ating pagsisilbi sa kanya ay napakababa lamang. Kaya umayos ka. Kung gusto mo saktan ang customer na ito, sige gawin mo para ikaw ay mawalan ng hanap buhay. At maparusahan ka sa iyong gagawin na pananakit sa lalaki na ito. Sabi ng isa pang tagabantay ng tindahan ng magagarbong kasuotan. At ito ay tumingin sa isa pang tagabantay at sinabi, bitawan na natin siya at hayaan sa gusto niyang sa lalaki na ito na customer ng ating amo. Na wala naman ginagawa na masama. Sabi ng isang tagabantay ng store ng magagarbong kasuotan. At nang marinig ito ng isa pang tagabantay ng store, agad-agad nilang binitawan ang pagkakahawak sa braso ng isang tagabantay na may galit kay Dado. At sa pagbitaw nila sa braso nito, ang isang tagabantay ay biglang huminahon at ito ay hindi nakaimik. At ang isa pang tagabantay ng store ay nagsalita muli at tumingin kay Dado at sinabi, Ginoo, paumanhin sa inasal at inasta ng aming kasamahan sa iyo. Ako na ang humihingi ng paumanhin dahil sa kanyang pag-uugali. Kung mararapatin mo, ako ang maghahanap ng iyong kasuotan na babagay sa iyo na mayroon ang store na ito. Kung pagkakatiwalaan mo lang ako, sa magiging kasuotan mo, sabi ng isang tagabantay ng store kay Dado. Nang marinig ito ni Dado, siya ay napakamot ng ulo at sinabi, Salamat, maaari mo naman ako tulungan sa aking magiging kasuotan na aking gustong mabili sa tindahan na ito. Sabi ni Dado. At si Dado ay muling nagsalita at tinanong ang pangalan ng isang tagabantay na maayos makapagsalita sa kanya. At siya ay inaalalayan pa sa kanyang nais na kasuotan. Ikaw, maaari ko bang malaman ang iyong pagkakilanlan? Sabi ni Dado. Nang marinig ito ng isang tagabantay, ito ay nagsalita at sinabi, Sige Ginoo, ako na ang bahala maghanap sa iyong magiging kasuotan na babagay sa iyo. At ang pangalan ko pala ay Berto. Tawagin niyo na lang ako Ginoo na Bert. Tuldok, sabi ng isang tagabantay. Nang marinig ito ni Dado, siya ay ngumiti at sinabi, Kung ganun, salamat Bert. At ang isang tagabantay ng tindahan ng magagarbong kasuotan na nagngangalang Bert ay naglakad at tumingin-tingin sa mga kasuotan na panglalaki na mga nakasabit. At maya-maya ito ay bumalik sa harapan ni Dado. At ang isang tagabantay na ito na nagngangalang Bert ay nagsalita at sinabi, Ginoo, ito may 4 na kasuotan ako na dala-dala ngayon. Baka ito ay iyong magustuhan. Nakakasiguro ako na babagay sa iyo ang mga ito. Sabi ng isang tagabantay sa nagngangalang Bert. Nang marinig ito ni Dado, siya ay nagsalita at sinabi, Totoo ba ang iyong dala na kasuotan ay babagay sa akin? Sabi ni Dado. Nang marinig ito ng isang tagabantay na nagngangalang Bert, siya ay nagsalita at sinabi, Oo Ginoo, lubos ako nakakatiyak ikaw ay magiging aliganti tignan sa mga kasuotan na aking dala-dala. Sabi ng isang tagabantay sa nangangalang Bert. Nang marinig ito ni Dado, siya ay nagsalita at sinabi, Kung ganun, sa 4 na iyan ipili mo ako ng isang nababagay talaga sa akin. Dahil isang kasuotan lang ang nais ko ngayon. Ito ay akin ang susuotin agad-agad. Sabi ni Dado. Nang marinig ito ng isang tagabantay na nagngangalang Bert, ito ay nagsalita at sinabi, Ginoo, maganda ang isa na ito. Ang kulay blue na tuxedo ang bagay sa iyo. Sabi ng isang tagabantay na nagngangalang Bert. Nang marinig ito ni Dado, siya ay nagsalita at sinabi, Kung ganun, sige abot mo na iyan sa akin. Sabi ni Dado. At nang marinig ito ng isang tagabantay na nagngangalang Bert, agad-agad niyang iniabot ang tuxedo na kulay blue kay Dado. At ito ay nagsalita at sinabi, Ginoo, maaari mong isukat ang tuxedo na ito. Sabi ng isang tagabantay na nagngangalang Bert. Nang marinig ito ni Dado, siya ay nakangiti at sinabi, Sige, salamat sa iyo Bert. At dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang suot na pangtaas. Sinukat ito ni Dado. Sa pagsuot ni Dado ng tuxedo, ang isang tagabantay na nagngangalang Bert ay nagsalita at sinabi, Tama ako Ginoo, bagay nga sa iyo ang tuxedo na ito. Ngunit may kulang pa. Kailangan mo pa ng isang plain na damit upang ipaloob mo sa tuxedo na iyan.
Magandang kulay na plain na damit na bagay sa tuxedo na iyan ay kulay itim. At itim na pants. Saglit lang Ginoo, hahanapin ko saan naroon ang pants na black at plain na black na damit. Sabi ng isang tagabantay na ngangalang Bert kay Dado. Nang marinig ito ni Dado, siya ay muling ngumiti at sinabi, "Sige Bert, ikaw na ang bahala sa aking magiging kasuotan." "Salamat," sabi ni Dado. At si Dado ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, "Ang isang tagabantay na ito ay hindi nararapat na patayin. At ang isang tagabantay na ito na nagngangalang Bert ay mukhang aking mapapakinabangan. Nais ko itong maging isa sa mga kasundaluhan ko na lubos kong mapagkakatiwalaan tulad ni Gotchi." Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!